Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Junan Suras sa kanyang programa, Batikos, Gulpid de Gulat. Ang init, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, at sa buong mundo. Isang mapagpalang araw po sa inyo rito sa ating programang Gulpid de Gulat sa Kakampi Online. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, medyo kahapon po, medyo nagpahinga si RP. Nagpahinga ang online ng Kakampi. No, kasi po piyesta opisyal kahapon, araw ng Kagitingan. Maganda yung tatalakayin natin, dudugtong lamang po natin, itong idipitir, na kung saan po ngayon mga kababayan, ginugunita, nakikiisa ang sambayan ng Pilipino sa isinasagawang taos-pusong pananampalataya ng ating mga kababayan na Muslim dito po sa Pilipinas. Kaya ngayon po, piyesta opisyal, wala na namang pasok bilang pakikiisa sa ating mga kapatid na Muslim. No? Ganun din po ang programang Gulpid de Gulat. Kami po ay buong puso na nakikiisa po sa inyong pagsiselebra ng Idit Pitir. Idit Pitir. Ayan po. Kahapon mga kababayan, ano naman po araw ng Kagitingan, no? Sabi ko nga, noong araw, talagang kapag sinabing araw ng Kagitingan, ano po yan, talagang nasa puso, nasa isip, ang paggunita sa nasabing araw po, no? Na kung saan maraming mga kababayan natin hanggang ngayon, mga pulis, sundalo, nurse, guro, ang sinasabi nating magigiting. Noong araw po, pag sinabing Kagitingan, magigiting, maalala natin sila Dr. Jose Rizal, si Andres Bonifacio, General Antonio Luna, at yung mga bayani nating nagbuwis ng buhay para sa ating bansa, para sa ating mga kababayang Pilipino. No? Kaya ngayon po, ito po'y para kahapon, kapag araw ng Kagitingan, ngayon natin i-apply. Ngayon natin isasampak. Ano? Isasabay sa araw na ito. Meron pa bang magigiting na Pilipino? Kapag sinabing magigiting mga kababayan, sinasabi ko meron. Ang tunay na magigiting natin, no? Napatuloy na nagbibigay siklat buhay sa ating bayan ang mga overseas Filipino workers natin. Yan yung magigiting. Kasama sila doon sa araw ng Kagitingan. Yung mga buhay na bayani, no? Na nagbubuwis din po ng buhay yan. Pati kinabukasan ng kanilang pamilya, mga kababayan, talaga pong sinasakripisyo para po sa kanilang pamilya, para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, at para rin po makatulong sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapadala nila ng mga dolyares na kung saan ginagamit po ng ating gobyerno para ang ekonomiya ng bansa magpatuloy, no? Ang OFW pinakamaraming dolyar na pinapasok ito sa ating bansa. Kaya masasabi natin, sila yung mga tunay na bayani at tunay na magigiting na dapat nating saluduhan. Sino pa ba? Mga teacher, no?
teacher na bibigay rin sakripisyo para sa mga bata na nag-aaral para mabigyan ng kinabukasan. So, minsan po yung mga teacher natin, mga guro natin, di ba yan yung pangalawang magulang natin? Tayo lahat ng Pilipino, nag-aral. Mula sa kindergarten, nursery, elementary, high school, kolehiyo, nandiyan yung mga guro natin. No? Nakakalungkot nga lang po, mga babayan, nakakapanood pa tayo ng mga nagpa-viral sa Facebook na kung saan, alam niyo po, sabi nga, disiplina, di ba? Kung wala kang disiplina sa bahay mo, bilang bata, kabataan, malamang yung walang kadisiplinahan mo, dadalo mo sa eskwela. Magiging bastos sa mga nagtuturo, gaya ng mga guro. Kaya yung nakita ko natunghayan ko sa Facebook, mga kababayan, nag-post, di ba? Nag-viral na kung saan yung isang teacher na wala yata po na control sa sarili. Sabi niya, tao lang, di ba? O, dahil siguro sa konsumi niya, sa inis niya, may nasabi siyang hindi maganda. Na yun daw mga batang tinuturuan niya, walang mararating. No? Yan lamang po ba? Yan parang bukang bibig na lamang po yan. Mas sa tahanan, sa bahay, di ba? Kapag halimbawa yung mga anak mo, matitigas ang ulo, hindi sumusunod sa iyo, nasasabihin mo kapag ganyan ka lang ganyan, walang mangyayari sa buhay mo. Di ba? Wala kang kinabukasan. Pero yun ba yan, bukang bibig lamang po yun ng mga magulang. Di ba? Pero hindi dapat seryosohin. At kung siseryosohin, sana yun ang maging inspirasyon ng mga pinatutungkulan. Wala pala akong mararating. O sige, pakikita ko sa iyo. O, may mararating ako. Yun dahil na-inspired yung mag-aaral o yung anak doon sa sinabi po ng kanyang magulang. Wala kang mararating kapag ganyan ka ng ganyan. Pero ba yan, nangyari po, hindi ba nag-viral? Ito po masakit Ang teacher, mga kababayan, pangalawang buhay po natin yan pangalawang nanay natin yan, pangalawang magulang po natin yan. Siya yung maghuhutok, no? Siya yung magtuturo. Siya yung gigiya sa kanyang mga tinuturuan para matuto. Natural lamang po, mayroong tinatawag na strictong teacher para magulang. May strictong magulang, may strictong teacher. Kapag halimbawa, hindi stricto ang magulang mo at hindi stricto ang teacher mo, wala ka nga matututunan. Kasi mangyayari, bilang kabataan, bilang magulang, bilang mag-aaral, bayan, lalagay mo sa utak mo. Ikaw yung walang makakapigil sa iyo. Lahat ng gagawin mo, kailangan ikaw masusunod. Walang pakialam ang magulang mo, walang pakialam ang teacher mo. Parang ganon. Di ba? Hindi ka nakikinig. Ibig sabihin na, mga bayan. Ito nilalagay lamang po natin dito sa tema ng kagitingan. Kasi ang magigiting po mga teacher. No? Yan po yung mga nagsunod ng kilay para maging isang guro po. Nag-aral ng 4 na taon o 5 taon. Tapos po, kumuha ng board yan para maging ganap na teacher. Ngayon, ayan, yung sinasabi po ng mga teacher sa kanilang mga estudyante, naririnig na rin natin yan sa ating mga magulang. Di ba? Wala kang mararating kapag ganyan ka ng ganyan. Wala kang mapupuntahan kapag ganyan ang mga natutunan mo. Parang ganun, mga kababayan. No? Kaya ang mangyayari, mga kababayan, kapag ang isang mag-aaral na pinatungkulan, mga kababayan, kukunan mo pa ng video. Kasi ngayon bayan, 2.5 na po ng cellphone ngayon. Di ba? Dahil nga po mayroong tinatawag na child abuse, pang-abuso sa kabataan, corruption of minor, etc., etc., nagagamit po yung batas na yan. Kahit po nasa tamang linya, ang mga dumidisiplina para
mailagay sa tuwid na landas sa mga mag-aaral at mga kabataan, lalo pong naliligaw. Bakit? Kasi may pinanghawakan silang batas. Hindi mo ko pwedeng sigawan, hindi mo ko pwedeng magtratuhin, hindi mo ko pwedeng pagsabihan ng hindi maganda dahil irereklamo kita. Ganon eh. Hindi ba? Ganon na nangyari po mga kababayan. Ngayon, nag-viral po yung sinasabi nga natin guro. Nakinunan. Siyempre po, ang kumuha ng picture, estudyante. Hindi ba? Estudyante, kaya nga po nag-viral eh. Oh. Pero ano po yung kapalit po noon? Tatanggalan mo ng lisensya yung teacher para hindi makapagturo dahil lang doon sa ipinost na may nasabing bastos o hindi walang mararating bilang estudyante. Paano naman po yung kinabukasan ng teacher na ang kanyang mithiin lamang makapagturo at mabigyan ng disiplina at matuto ang kanyang mga tinuturuan. Ngayon kung halimbawa ang teacher malambot, pababayaan na lang si estudyante na may matuto at wala. Yun po nakakatakot. Yun po yung nakakapag-alala, nakakapag-worries po sa lahat. Kasi kapag halimbawa pong ganyan pala ginagawa nyo, gusto namin magturo, ayaw magpadisiplina, irereklamo nyo pa kami, di bahala kayo sa buhay nyo. Lalong walang mararating po yung mga estudyante. Kaya po ba yan, ito po yung kapalit ng sakripisyo ng mga guro bilang isang magigiting. Na makapagturo ng maayos, pagkatapos po ay masasakripisyo pa ang kanilang pagiging guro dahil lamang po sa mga bawal di umano para sa karapatan ng mga bata. No? Ang pagkilala po sa mga magigiting gaya ng mga pulis, di ba? Maraming pulis po na tumutupad po sa kanilang tungkulin para maipagtanggol ang mga naargabyado, nabibiktima ng masasamang loob. Trabaho po ng pulis yan. No? Ang sundalo, ganun din. Bilang magigiting na sundalo, mga kababayan, handa nilang sakripisyo ang kanilang buhay para sa bayan, para sa taong bayan, para sa kanilang sinumpaang katungkulan. Yan po ang trabaho ng sundalo pulis. Pagdating naman po sa mga nurse, ganun din po. Magserbisyo, tumulong sa mga may sakit, gaya po ng doktor. Marami po tayong mga magigiting na itinuturing natin bayani para sa araw ng kagitingan. Ang guro, number 1 po sa akin ang guro. Tapos po, mga overseas Filipino workers natin. O bakit natin ginawang number 1 ang guro pagdating ng araw ng kagitingan? Kasi po ang guro, walang guro kung walang nagturo. Di ba? Walang pulis kung walang gurong nagturo. Walang sundalo, walang nurse, walang doktor, walang arkitekto, walang inhinyero, walang kapitan ng barko, etc. Lahat po dumaan po sa pag-aaral. Kaya number 1 po, ang magiting na itinuturing po natin sa araw ng kagitingan, itong mga guro po, mga kababayan. No? Isang pagsaludo po para sa araw ng kagitingan, para sa mga guro. No? Ngayon po mga kababayan, sa nakikita po natin, bukod sa binanggit ko po na magigiting, meron pa ba tayong maituturong magigiting po ngayon? Lalo na po sa usapin ng West Philippine Sea. Di ba? Nakakalungkot. Marami tayong mga kababayan, mga ninuno, na nagbuwis buhay, nagsakripisyo ng buhay para may pagtanggol ang ating karapatan, ang ating teritoryo, no, ang ating bansa, ang saligang batas. Yan po mga kababayan. Meron pa bang nagtatanggol para dyan? Ang nakakalungkot mga kababayan, meron tayo mga kapwa Pilipino na kung saan, kung noong araw, ang trader na tinatawag po makapili, mga kababayan, nagsusuot po ng bayong para hindi makita. Nahihiya po yun, yung mga nagsusuot ng bayong sa ulo.
yung mga nagtuturo po na lumalaban po sa mga Hapon, tawag po ron makapili. And then mga kababayan, kaya sila nagsusuot ng bayong, nahihiya sila sa pagiging traitor nila. Nagtuturo sila ng kapwa nila Pilipino na lumalaban sa mga Hapon. Ngayon kapag naituro po yung pinarurusahan, pinapatay po ng mga Hapon. Noong panahon po ng giyera, oh. Ngayon po mga kababayan, sabi nga, ang makapili ngayon iba na. Kung noon panahon ng Hapon, ang mga trader nagsusuot ng bayong. Ngayon, bayang pong Pilipinas. Ang trader po, sa araw ng kagitingan, hindi na po nagsusuot ng bayong. No? Ano na sila? Ano na po sila? Tawag po rito, lantad na. Binibilentera na nila mukha nila sa pagiging trader. O, tignan nyo na lamang po sa West Philippine Sea. Hindi ba? Lutang na po dyan yung mga traitor. Isipin niyo po, walang kaalam-alam ang sambayan ng Pilipino. Hindi po inilagay sa ayos po. Hindi dumaan sa tamang proseso ng batas. Nakipag-alyansa sa China, nakipag-agreement sa China, Pangulo pa ng bansa, mga kababayan. Mismong leader pa ng bansa ang nakipag-alyansa sa bansang China para ang ating teritoryo makuha po ang kiting nang walang kahirap-hirap ng bansang China dahil po sa tinatawag pong gentleman agreement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansang China. Isipin niyo ba yan, sabi ko nga, noong araw, nakikipagpatayan ng Pilipino sa mga nagnanais lumupig, no? Mang-abuso, manakop sa teritoryo ng bansa. Ngayon bayang ko, lantaran, harapan, ibinibigay, nagpapakatuta, nagpapakaalipin para lamang po sa sarili nila. Para sa kanilang sarili. Tignan niyo po mga babayan. Tignan niyo po yung nangyari po ngayon dyan sa West Philippine Sea. Mga Pilipino, inakanyo ng tubig, binabangga yung maliliit na motor na bangka. Bakit, di ba? May tanong tayo, bakit ganun ka-agresibo ang China? Ang sinasabi ng China, meron silang naging usapan sa nasabing teritoryo. Sa nasabing verbal na usapan, mga kababayan, ito verbal na usapan na pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, maginoong usapan. Marami pong mga nabulagang Pilipino rito. Kung mayroong agreement na sinasabi, gentleman agreement, sino yun? Kasi bulag ang Pilipino. Bulag ang taong bayan sa nasabing issue. Dahil sinasabi po ng China, nagkaroon sila ng pag-uusap. Nagkaroon ng kasunduan na kailanman daw po, mga kababayan, yung ayungin na kung saan nakabarega doon, ang BRP Sierra Madre, sa nasabing verbal na usapan, mga kababayan, kailanman daw po, hindi pwedeng magdala ng supply ang mga sundalong Pilipino doon sa BRP Sierra Madre. Hindi pwedeng gawin, hindi pwedeng repasuhin. Ultimo yung pangangailangan, pagkain, tubig, gasolina, etc. na kailangan ng mga nagbabantay na sundalo yan sa Ayungin Shoal. Sa nasabing usapan, mga kababayan, hindi raw po mangyayari sa nasabing verbal na usapan ang pagdadala ng mga supply yan sa BRP Sierra Madre. At walang mangyayaring pagkukumpuni o paggawa kapag yung BRP Sierra Madre ay nasira o nawala. Kaya pala ganun na lamang kaigir ang mga Chinese Coast Guard
Dahil mayroon palang usapan, may agreement pala. Siyempre matapang ang China rito. Teka, mayroon kaming kasunduan dyan. Oh, ang nakapagkasundo, ibinoto ng taong bayan, ginawang presidente. Tapos yung presidente mismo, siyang nag-trader sa kanyang bansang pinaglilingkuran. Matatawag mo bang magigiting po yung mga tinamaan ng tulugong yan? Hindi ba? Kasi kaya kung pumili ng leader, ng presidente, bilang ikangay magbibigay proteksyon sa taong bayan. Bilang ikangay mga kababayan, natutulong po sa mga Pilipino na inaargabyado. No? Inaargabyado ng mga dayuhan. Bayang kong Pilipinas, ang nangyari, naging paagaw po ang Pilipinas sa kamay ng dating presidente ng Pilipinas na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So mga kababayan, nakita na natin yung sagot. Di ba? Sino nakapag-alyansa? Kaya pala natatandaan yung sinasabi ni Bato na wag daw tayo magugulat kung malaman natin yung BRP Sierra Madre. Lumubog na lamang sa dagat, mawala yan. May alam si Bato. No? May alam si Senator Bato de la Rosa. Isipin niyo mga kababayan, sa araw ng kagitingan, no, pinupuri, dinadakila natin ang mga bayaning nagbuhos ng buhay, ang mga bayaning patuloy nagsasakripisyo para sa ating bansa. Pero ngayon mga kababayan, mismong presidente ng bansa, itong si Duterte, ang nagkanulo, parang si Judas, di ba? Si Judas kasi binenta ng 30 pirasong pilak si Jesus Christ, di ba? Ito si Duterte, magkano kaya, ilang pila kaya? Ang sinuhol dito, para magkaroon ng gentleman agreement at mga mapa China, yung teritoryo ng ating bansa, mapunta sa China. Ganon, di ba? Kung si Judas, di ba si Judas, 30 pirasong pila ang ibinayad para ipagkanulo si Jesus Christ. Kaya ang tanong mga kababayan, hanggang ngayon mga kababayan, nagpapakaalipin itong si Duterte sa China. Hindi nga sila nagbibigay ng komento, di ba? Naturingan yung kanyang anak. Si VP Sara Duterte, Vice President, pangalawang leader ng ating bansa. Hindi nagbibigay ng komento para doon sa pagkakanyon, paninira ng ari-arian, ng mga Pilipinong nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre, may nasaktan, may nasirang bangka. Lahat ng Pilipino, pati nga bata, hindi ba? Nakikisimpatya doon sa nangyari pang-aabuso. Paniniil ng mga dayuhan mismo sa ating teritoryo. Lahat nagkukomento eh. Di ba? Natatandaan niyo po si dating Vice President Jojo Marbinay. Di ba? Panahon ni panahon ni Pinoy. Yan yung Vice President. Itong si Leni Robredo, Vice President Duterte, nagbigay siya ng komento. Hindi bilang Vice President siya. Nagbigay siya ng komento bilang ikay Pilipino. Na mali ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Hindi ba? Yun din ang sinasabi ni Jojo Marbinay na naging Vice President. Ganun din ang sinasabi ni Leni Robredo. Mali. Kinukundina nila yung paniniil, panggigipit, pananakit, paninira ng Chinese Coast Guard sa ating maliliit na mga bangkero na nagdadala po na supply sa BRP Sierra Madre. Hindi bilang Vice President, kundi bilang isang Pilipino. Nang tinatanong itong si VP Sara Duterte, mga kababayan, wala siyang komento. Wala siya, kasi wala. Pero mga kababayan, nakalimutan niya na siya'y Pilipino. Hindi ba? Kasi sinasabi ng kapatid niya si Pulong,
Ha? Si Pulong Duterte, ha? Na mayor po ng Davao, mga kababayan, at sinasabi rin ni VP Sara Duterte, hindi daw siya sa foreign affairs. Ha? At hindi siya presidente para magbigay ng komento. Tingnan niyo po ba yan ang katraidoran nito mga tinamaan ng tulugo na Pilipino, ha? Pangalawang leader pa ng bansa, Vice President. Wala siyang komento. Ang kanya sinasabi, hindi siya presidente at hindi siya secretary ng Department of Foreign Affairs, kaya wala siyang komento. Pero magtanong ka sa batang paslit na nakakaintindi sa pag-aari ng sambayan ng Pilipino o teritoryo, nagagalit. Hindi ba? Bilang Pilipino eh. Sabi nga mga kabayan, nag-aaral pa lang tayo, tumutungtong pa lang tayo sa grade 1. Pero may respeto na kagad tayo sa ating bansa sa pamamagitan ng ating watawat o sagisag. Hindi ba? Yan yung minumulat sa atin, ipagtatanggol mo ang iyong bansa. Magbubuwis ka ng buhay para sa bansa. Pero dito sa mag-amang Duterte, no, kay Pulong, kay Baste, sa matandang Duterte, hanggang kay Sara Duterte, wala kang maririnig. Kaya nga sabi ko nga mga kababayan, noong araw, ang makapili o yung traidor nagsusuot ng bayong para hindi sila maging kahiya-hiya. Nahiya sila sa sarili nila. Kaya naglalagay sila ng bayong. Pero bayan ito, harap-harapan po. Harap-harapan, walang bayong, wala nakasuklob sa ulo. Walang komento, bagkus pinapaboran ang ginawa po ng China sa ating maliliit na mangingisda, sa ating mga Chinese Coast Guard. Bayan, ito po ba yung mga magigiting po ngayon? Marami pong rito, meron din pong mga mangilang mga Pilipino na sumasamba, umiidolo. Humahanga sa mga Duterte. Eh sabi nga sa survey, pakalawa pa raw itong si VP Sara para maging presidente. Di ba yan kapag ganyan po yung sinasabi natin, di marami palang mga Pilipino na hindi nagmamahal sa sariling bansa. Parang naalala ko yung sinabi ni Dr. Rizal. Mukhang nakalimutan na po si Rizal. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Dagdagan natin, ang hindi magmahal sa sariling bansa, higit pa sa mabahong isda. Hindi po ba? Ito'y napag-usapan lamang dahil araw po ng kagitingan kahapon. O, ngayon po, sino ituturo nating magigiting? Magigiting bang matatawag yung dating presidente at kasalukuyang vice president ng Pilipinas? Imbis na pumabor, imbis na pumanig sa mga Pilipino, nakakiling po sa bansang China. Bayang ko kapag ganyan po sa ibang bansa, ang traidor, binibitay, pinapiring squad, binibigti. Ganyan ang traidor. Dito bayang kong Pilipinas, ang mga traidor na gaya ng Duterte, nakaharap pa ang pagmumuka sa TV. At may mga salita pang ika nga po hindi maganda, no? Na kung saan sinasabi niya, para bang ipinagyayabang pa nila. No, kung trader kami. Di ba? No ngayon. Sabi ko nga si Judas, di ba? Na makonsensya, nagbigti. Di ba? Pinagkanulo niya si Jesus Christ. Bandang huli, nakonsensya, di ba? Nagbigti. Pero ito mga nagkanulo sa teritoryo ng bansa, ang kakapal ng mukha, mga kababayan. Nakangisi at nagmumura pa. Ito ba yung hinahangaan? Ganito na ba ang Pilipino ngayon? Mas pumapabor sila sa mga traidor. Mas hinahangaan, sinasaluduan pa nila yung mga traidor. Ay mga kababayan, wala na pong magigiting. Ang magigiting, pinapiring squad.
Ang dapat i-firing squad yung mga traidor. Kaya yung magigiting na nakikipaglaban para sa sambayan ng Pilipino, para sa teritoryo ng bansa, mukhang yung pa'y nabibitay. Ay, naku, bayan ko. Sana, no, meron pang lumabas na tunay na Pilipino at maraming Pilipino ang magising para po ipaglaban ang ating kasarinlan, ang ating teritoryo, ang ating bansa, ang saligang batas. Kaya nga po bayan ito po yung nagiging issue po natin. Sino ba ang magiting sa kasalukuyang panahon? Meron po ba? Meron pa ba? Binabati natin. Shout out kay Carmen Pascual, kay Ed Ruas, na Samaniego, Edmond Samaniego Pangilinan. Ayan. Tapos si Sir Cooper Kaulugan na nanonood po sa atin sa programa Bilpid de Gulat dito sa Kakampi Online. Kaya mga kababayan, napag-usapan natin ang kabataan pag-asa ng bayan. Hindi po ba? May dinaluhan po kaming pagtitipon na nakaraang Lunes. Sabi nga ni RV sa akin, Sir Jun, pwede ka ba mag-live ngayon? Monday yun. Sabi ko, nasa presko na po Sabi ko, bukas na lang. Hindi ko nabasa yung kasunod. Kinabukasan, Martes, araw po ng kagitingan. So, naghanap ako ng live namin kahapon. RB, sorry wala kami. So, anong nangyari? Wala na naman ba kami ng internet? Hindi pala. Wala pala. Day off ang Kakampi Online. Sa nasabi kong press con na dinaluhan ko po ng Martes, kasama ang Manila City Reporters Association at ibang mga media entity, ang dinaluhan po naming press con po na mga kababayan ay ito, basahin ko muna, para makita at marinig ng ating mga manonood yung nasabi pong press con, na kung saan sa 100 mga nag-participate tungkol po sa gagawing Manila Film Festival 2024, ang mga nagpasok po ng entries, 100. Ito po yun, The Manila Film Festival formal na binuksan sa 8 finalists. So, sa 100 mga kababayan na nagpasok po ng entries ng ibang-ibang pelikula, 8 lamang po pinalad. Formal na binuksan ng Manila City Government ang Manila Film Festival sa ilalim ng temang Manila in Me, kung saan pinangalanan na din ang 8 finalists. So, nagpasalamat si Mayor Hani Lacuna sa mga nag-participate na binubuo ng mga estudyante mula sa iba't ibang pamantasan at kolehiyo sa Maynila. Ibig sabihin mga kababayan, mga kabataan, ang magpa-participate dito sa gagawing Manila Film Festival. At tatandaan niyo po nung araw, ang Manila Film Festival noon mga malalaking artista, magagaling na mga writers, magagaling na direktor, tapos mga artistang mahuhusay at piling-pili. Natatandaan ko pa si nagkaroon pa na scandal dyan, di ba? Yung panahon po ni Lorit Solis, dinaya nila yung award, di ba? Sila Gabi Concepcion, tapos may mga artista pang iba, dinaya, nagkaroon na switching. Malalaking artista po yan, mga babayan. Ngayon, mga kababayan, ang maggagawa ng istorya, ang magiging director, ang magiging writers, script writers, mga estudyante. Hindi sila mga sikat na artista at hindi sila Loris Gillian, Pege Calyaga. Hindi ito yung magagaling na sila Lino Broca, hindi po. Mga estudyante po ito. Tuloy natin mga kababayan. Ayon kay Lacuna, ang festival ay nagtatampok ng talino ng mga kabataang filmmaker. Ang Maynila ay kilala bilang talent hub, lalo na mabibigyan ng pagkakataon na i-develop ang kaalaman ng mga
kabataan. Mula sa dating full length, no? O yung full length movies, mahabang pelikula, nung isang taon, nagkaroon din po nung isang taon dito na ganito pong festival eh. Mga ano rin po, mga mag-aaral din po yung gumawa po ng pelikula. Mula sa dating full length na movies nung isang taon, ang festival ay nagtatampok ngayon ng short films sa paniniwalang mas lalong mapapahusay ang kaalaman ng mga batang filmmakers sa pagpapahayag ng kanilang mga subject sa limitadong oras. No, hindi na po magkakaroon ng paugay-ugoy, hindi na maraming pasakali. Lalabas yung kanilang mga kaalaman, no? Sa limitadong oras. Maiksing oras, pero nandun na po yung buod at nilalaman, no? Ang maganda rito, mga kababayan, sinabi rin nila una na ang lohika ng pagkakaroon ng batang tagagawa ng pelikula sa festival ay dahil naniniwala sila na yung mga kabataan ang pag-asa ng bansa at kinabukasan. Totoo naman po yun, di ba mga kababayan? Ngayon, inihayag din ni Lacuna sa proyektong ang talino ng estudyante ay itatampok dahil dito patungo ang Maynila sa pagiging cinema center sa inaharap. No? Cinema center ba yan? Isipin, para tayong uusbong sa paggawa ng magandang pelikula sa darating na panahon. Sinabi rin ni Vice Mayor Yolserbo, base sa kahilingan daw po ng alkalde, Tourism Chief Charlie Dungo, ang Manila City Council na pinamumunuan ni Yolserbo ay magpapasa ng resolution upang maging libre ang lahat ng mga site tanawin. No? Maraming magagandang tanawin dito po gagawin sa Maynila. At mga venues na gagamitin ng mga filmmakers. Ibig sabihin ba yun makakatipid ng konti? Kala mga ibang tanawin gagawin po rito sa lungsod ng Maynila. Maraming magagandang tanawin dito ngayon na pati mga venues, no? Marami pong pagkukuhanan ng mga idea ng mga filmmakers. Dagdag pang magbibigay sila kuna ng grants sa 8 filmmakers upang makatulong sa gastos nila sa paglikha ng pelikula. Magbibigay tulong itong sila kuna. Sa bahagi naman ni Dungo, sinabi nila nito na umaasa ang alkalde sa pamamagitan ng tema ngayong taon ng festival ay magtataguyod ng turismo. No, ibig sabihin magiging palasak para sa mga turismo na pupunta dito, no? Magiging daungan puntahan dahil meron nga pong ganito mga activities, no? Sa iba't ibang tourist spot. Ibig sabihin kapag pinalabas po yung pelikula, nakaramihan po ay hango do sa site o venue ng Maynila, makakaengganyo raw po ng mga turista para pumunta rito sa ating lungsod. Siyempre, kapag dito napunta ng mga turista, dagdag income po yan sa buwis po na lungsod ng Maynila. Dahil papasok dito mga limpak-limpak na dolyares Ayong pakaidungo, ang 8 finalists ay sasama ng 4 na pelikula na gagawing picture directors. Ang pelikula ay ipalalabas din sa festival. Di maganda, ang 8 finalists ay ang sumusunod. Ito po yung mga napili, mga kababayan. Una, yung Happy Mother's Day. Ang director po niya, si Ronnie Ramos, ng UP Film Institute. Tapos pangalawa, Bahay Baboy, Bagyo, ang direktor, si Miko Buong ng UP Film Institute. Ang pangatlo, si Antuan, direktor, Joyce Ramos, ng pamangkasan ng lungsod ng Maynila. Ang ika-4, Trip for 100. Ito po yung mga title ang tamang formal na pag-uugnay at iba pang mga bagay-bagay
na sinasabing I think ang direktor ay si Cedric Labadia Academy. Ang number 5, itong Vitas Pinamalas, ang direktor po si Adrian Renz Espino ng Adamson University. Ang 6, pinilakang tabing, Direktor John Pistol Carmen ng Bicol University. Ang ikapito, una't huling sakay, ang direktor si Van Marco ng Mola Cruz, Bicol University. Pang-8, Ballad of Blind Man, Director Charlie Bitog, College of St. Benedilde. No? Nabatid po, no? 69 ang lahat ng mga sumali, kung saan pumili lamang daw po ng 30. Mula sa 30 ay pumili po ng 15, at mula sa 15 ay pumili ng 8 finalists. No? May premier night po mga babayan. Ang premier night gaganapin po sa June 4 at ang festival ay tatakbo mula June 5. Ayan. Ito si Edwin Bruwas. Meron kang mga i-cover. Sa June 5, no? Mula June 5 hanggang 11, 2024, meron pong sinasabing festival na tatakbo mula June 5 hanggang June 11, 2024. Ayon naman sa organizer na creative din at CEO kay Valenzuela, ang presyo ng ticket ay magiging abot kaya ng mga estudyante. Ibig sabihin ba yan, bababa po ang singil po sa mga, hindi ba yung bayad po sa yung bayad po sa entrance pag manonood ka ng sine. Binabati ko si Rodrick Season na nanonood sa atin, no? Yan po yung mga yun yung mga aktibidades na dinaluan po natin nakaraan. Sabi nga, kung may trader po, meron pong uusbong na hindi trader. Uusbong na mga kabataan na magbibigay sigla, magpapakilala para sa ating bansa at magbibigay talino sa paggawa po ng pelikula. No, ito parang sabi nga full length dati, mahaba Paggawa ng pelikula, mahaba ngayon. Iniksian lang pero nandun na lahat. Nandun na po yung mga istorya at buod na mga laman ng pelikula na may aral. Tabayanan po natin yun, no, mga kababayan. Ngayon puntahan natin na isang issue na natawa ako mga kababayan na kung saan, hindi ba doon po sa busway, dyan sa parting EDSA, meron po dyan na may daanan dyan na hindi pwedeng daanan po ng mga sasakyang ng mga pampubliko. Kahit sino ka pa, basta yung busway lang. Ang dadaan lang dyan, mga bus. Hindi pwedeng daanan niya ng maliliit na sasakyan o mga VIPs. No? Kung meron mga pwedeng makaraan dyan, mga babayan, kaya ng ambulansya, fire truck, no? Sa po emergency, dyan pwede ka. Pero bayan, kahit na ikaw ay mataas na opisyal ng gobyerno, hindi po pala walang special lane dyan. Dadaan ka sa tamang kalsada na dadaanan mo. Ito mga kababayan, mukhang itong si Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur, wala po sa linya. Siguro akala niya panahon pa ng ERAP. Sa panahon ni ERAP, malakas tong si Chavit Singson. No? Si Pinoy, malakas ng kay Pinoy ito. Lalo na kay Duterte, malakas ito. Di ba? Kay Gloria Macapagal-Arroyo, malakas ito. Kay Duterte, malakas ito. Nalimutan niya mga kababayan, meron na po rito ipinapatupad na busway na kung saan, sa sobrang nga pong traffic, mga kababayan, yung mga bus na yan, kung saan humihinto, saan tumitigil, binigyan sila ng sarili nila kalsada, nakadumaan. Doon sa pagdaan na yon, hindi makakasagabal din yung mga maliliit na kalsada. Minsan po yung mga bus na yan po yung mga nakaambalang sa kalsada, isadaanan ng jeep.
sa daanan ng kotse, sa daanan ng nagmumotor, sa daanan ng truck, lahat doon. So mga babayan, ang ginawa po, nagkaroon ng busway. Natatandaan niyo po, naging ano yan, naging, tawag dito, naging, dumaan si, sinasabi po, dumaan si Senator Pogi Revilla. Di ba? Dito nagkaroon ng paghihigpit eh. Kung natatandaan yan, diyan di sa Commonwealth, itong si BP Sara Duterte. Kaya nagkaroon po ng matinding pagbabantay. Nagkaroon ng medyo naging medpit po dahil po naging issue. No? Unahin natin si BP Sara Duterte. Na kung saan ang MMDA, hindi ba? Ang MMDA, sumabit eh. Pulis yata po rito. Diyan sa Commonwealth, dadaan daw po yung sasakyan ni BP Sara. No? Ang ginawa ni radyo, ito mo, VIP, kahit na sabihin mong heavy traffic yan, pag dumaan ang mga VIP dyan, nakahawi. Parang hari, nakahawi ang kalsada. Yung siksikan lumuluwag, pakadaan lang ang VIP. Di ba? Tapos hindi naman pala totoong si Sara Duterte dadaan, nagamit ang pangalan. Tapos, napangalawahan, mayroong isang Talonges na kung saan dumaan dyan sa EDSA, ginamit yung pangalan ni Bong Revilla. Na kung saan, kasi mga VIP, senator, di ba? Sabi raw po ng driver, pinara ng MMDA. O bakit dumada ka ba? Dito ang sakay namin si Senator Revilla. O ganun ba? Sige, si Revilla pala yan. Pinadaan. So bayan, nakuna ng video. VIP, hindi pala si Revilla. No, hindi pala si Revilla. Di ba pinatawag pa siya, no? Si Bong Nebria, sinermo na ni Bong Revilla. Keso raw ginagamit yung pangalan niya. Di ba? Pero sa totoo naman po, mahilig sa VIP mga kamote niyan. Pero balikan po natin. Ito po si Chavit Tinesting. Binabati natin, itong sila, yung mga nanonood po sa atin. Pasensya na yung iba, hindi ko nababasa. Tinesting ni Chavit Simpson. VIP TV niya. Ayun, pinara siya ng MMDA. Ang katira niya, meron siyang meeting, special meeting. Hindi siya pinagbigyan. Hindi, bawal eh. Bawal rito VIP kahit sino pa kayo. Tinikitan. No? Tinikita nitong si Chavit. Nag-viral ulit mga babayan. Alam naman natin na makakakuha po ng katakot-takot na pangbabas. Ito si Chavit Simpson. Hindi pwede. Yung maliliit, hinuhuli, di ba? Lalo na, naging aral na sa Revilla at saka si Sara Duterte. Mukhang hindi nagbabasa ng jargon kung si Chavit. Aba, nakita niyo siguro dyan sa may EDSA. Daan tayo dyan. Super rich ako eh. No? Governor ako eh. O dikit ako sa mga influensyang tao dyan sa Malacanang. Lagpasan natin yan. Shortcut. Mga kababayan, shortcut. yung kanyang sasakyan na pagkamahal-mahal, dinaan niya doon sa hindi dapat daanan. Ayun, bayan ko. Pinituhan siya, pinahinto siya, nagpakilala siya, inignore yung kanyang pangalan. No? Na dapat lamang. No? Ngayon, bayan, si Chavit sumabit. Eto bayan, nakakuha ng marami at katakot-takot na pagbabas. Ito si Chavit, bumawi. Bumabawi siya. Ito yung palusot. Gumawa ng gusot at gusto magpalusot. Dahil nga mayroong pangit siyang natatanggap mula sa mga komento sa Facebook, bumawi si Chavit. Pinatatawag yung grupo ng MMDA na sumita sa kanya.
Pinatawag niya. Alam niyo kung bakit? Sinasaluduan niya raw. Sumasaludo siya. No? Ang pagsaludo niya, nagbibigay pa siya ng reward na 100,000 para daw doon sa humuli sa kanya. No? Na MMDA enforcer. Go yata apelyido no. Go. Siya in-stop. Ayun. Bilang pagkilala doon sa humuli sa kanya, bibigyan niya ng 100,000. Ibig sabihin, kaya siya bibigyan ng 100,000 sa kabila ng pagiging ma-influensya niya, pagiging mayaman niya, pagiging agresibo niya, pagiging lahat ng pagiging nakitsabit niya. Ayan, bayang ko. Nalimutan niya nandito sa Metro Manila. Akala niya kasi nasa Ilocos siya. Pag dumadaan siya, nahahawi ang kalsada. Parang dadaan si Moises sa Ten Commandment. Ang dagat nabibiyak para lang makaraan si Moises. Ganun po si Chavit sa Ilocos. Kapag siya dadaan, parang dagat, ang masisilip na kalsada lumuluwag dahil dadaan ng hari. Si Chavit po yun. Nalimutan niya nandito siya sa EDSA, sa Quezon City. Mabigat ang mabigat ang mandato pagdating sa traffic. Kasi nadala na kay Revilla, di ba? Nadala na kay Sara Duterte. Napapagalitan ng MMDA. Wala naman yata ang MMDA sa Ilocos. Dito siya dumayo sa EDSA. Nawili siya sa Ilocos kapag siya dadaan. Nahawi ang kalsada. Nakita niya, maluwag. Ang laki ng kanya sasakyan. Ang ganda, di ba? Milyon-milyon ang alaga ng sasakyan niya. Teka muna. Pabayaan mo yung mga babantot na maliliit na kalsada dyan sa traffic. Ako, si Chavit, dadaan ako rito. Akong hari. Pinitupuan siya. Tinikitan. Ayun. Huli si mama. Napahiya. Para mabawi yung kahiyan niya, nagbigay siya ng 100,000 bilang reward. Maganda po ito, mga kababayan. Alam niyo kung ano maganda? Ito mga traffic enforcer, maski na sa Maynila, Quezon City, etc., basta Metro Manila, lahat ng VIP, congressman, senador, ano pa ba? Gobernador, lahat ng mga pasaway, secretary, undersecretary na dadaan, sa busway, tikitan nyo. Tapos kunin nyo pangalan. Padala nyo sa mga reporters, media reporters, pag nabasa pangalan nila ron, siguraduhin nyo lang na hindi kayo mabobong Revilla. Sabi ni Bong Revilla, hindi naman daw siya sakay nun. May nagsasabi, si Revilla raw. Sabi ni Revilla, hindi, no? Teka muna, huwag na natin gawin ng istorya yun. Basta sinabi ni Revilla, wala siya. Ginamit ang yung pangalan niya. Ito po, kapag nakita niyo po, meron dumaan sa busway na VIP, huliin nyo. Kunin nyo pangalan, padala nyo sa TV station, radio station, news station. Baka mamaya, para mabawi yung kahiyan ng mga VIP na umaabuso sa kalsada, gumanya kay Chavit Singson. 100,000 ang ibibigay doon sa mga traffic enforcer para makabawi sila sa kahihiyan nila. Ay, nako mga kababayan, no? Magandang aral po niya kay Chavit sumabit. Pero po itong issue natin para sa mga magigiting natin mga Pilipino na nahaluan ng mga traidor na Pilipino. Maganda rin po itong mga kabataan natin hinuhubog para magbigay karangalan sa ating bansa. No? Isang maganda pong ehemplo ito. Ang mga bata, turuan natin ng magandang asal. No? Turuan natin kung paano sila magiging Pilipino at respeto sa batas, sa ligang batas, sa watawat ng bansa. Turo po natin yan.
Gaya ng ginagawa po ng Maynila. Binibigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na gumawa ng pelikula na sila'y may idea at kaisipan. Para ang ating mga kabataan ay maging pag-asa ng bayan. Muli mga kababayan, inyong katropa, ka-shoutout, sa kakampi online, Dr. Digulat, Kadyo ng Subes. Muli, pinasasalamatan ko si RV, si Mampe, 10 ng mga nakikinig po sa iba't ibang bansa, mga OFWs natin. Ingat po kayo, no? Ingat po kayo. Hindi tayo sigurado sa panahon ngayon. Sisingit ko sana yung tungkol po sa total eclipse. No? Pero wala, ubos na yung oras natin. Paalam na tayo. Abangan niyo po yung susunod na programa. Ang Tinig at Tintig, may kasamang Super Kaibigan. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po sa bayan ng Pilipinas. RB, salamat. Thank you. Thank you.